Dininay mga kababayan ng Supreme Court yung petisyon na final ni Atty. Harry Roque for writ of amparo. Ayan po, sinira na ni Harry Roque yung buhay niya. You see? O ngayon, October 1, filing pa naman ngayon ng Certificate of Candidacy ng may mga planong tumakbo sa pagka-senador and local positions po, congressman and local positions po until October 8. Kung may plano si Harry Roque na magkandidato, paano na yan? Wanted siya. Nasa pagtatago si Harry Roque, ngayon nag-warning yung PNP doon sa mga cuddlers ng puganting dating spokesman ni Maudigs. Yan kasi mga kababayan. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balik po tayo dito sa ating programa. Ngayon, yung ating isusupport po na kandidato sa pagkasenador, dalawa pa lang po yung aking napupusuan. Pero baka madagdagan pa sa mga susunod na araw. Pag-aralan kasi natin ng mabuti yung ating mga isusupport na senador. Yung may pakinabang po yung ating bayan. Ang number 1 sa aking listahan mga kababayan, para alam na ninyo po, pwede din ninyong isupport si DILG Secretary Benhur Abalos. Yan po si Benhur Abalos. Ilagay natin number 1 sa pagkasenador, Benhur Abalos. Tapos pangalawa po itong si Kwa nag-file na ng kanyang Certificate of Candidacy na interview po ng Bilyonaryo News Channel, pati ng ABS-CBN, News 5, Inquirer. Si Mark Gamboa mga kababayan, isa po siyang vlogger. Ito, pakinggan natin yung interview ng Bilyonaryo News Channel. Ideas na gustong gawin po natin. For example, sa mga online sellers, gusto po natin dagdag kapital para po mapalaki po nila yung pong kanilang negosyo at lumaki po yung kanilang business. We want to improve yung kanilang technical capacity, yung kanilang gusto natin i-promote yung kanilang mga pages at mga accounts. At the same time, sa mga content creators at sa mga freelancers, gusto po natin silang suportahan po, improve po yung kanilang skills and pabilisin yung internet, magkaroon po ng internet sa iba't ibang sulok ng Pilipinas para po mas dumami po yung pong mga kababayan po natin na posibleng makinabang sa mga oportunidad na meron po ngayon online. So, try din natin ang isang vlogger mga kababayan. Napakarami na ng mga naging senador po na mga artista
mga showbiz personality, mga sports personality po, tulad ni Manny Pacquiao, ni Jaworski, mga artista, si Tito Sen, si Bong Revilla, si Lito Lapid, sa media personality po, si Loren Ligarda, si Noli Di Castro, si Tulfo, ang Tulfo Brothers po. Try din natin mga kababayan sa isang vlogger, di ba? Para bago naman po na mga pangalan, personalities, nakakasawa na yung mga dati po at nasubukan na natin. Ang iba sa kanila po, sabi ko nga po, bumubutas lang ng upuan sa Senado. Si Mark Gamboa mga kababayan, isang atinista, very much qualified. Mas magaling pa ito kay Lito Lapid. At kay Robin Padilla mga kababayan sigurado. Maganda po yung kanyang yung kanyang plataforma. Gusto niyang tulungan yung mga online businessmen. Tulad ko, isa po akong online businessman and online creator. O di ba? O ito yung interview sa kanya mga kababayan kanina ng News 5. O ito yung report ng Inquirer. Political blogger Mark Gamboa is trying his luck in politics as he formalizes desire to run for senator. Yan po. Napaisip tuloy Yan ako, po. posible kaya na isang ordinaryong tao o di kaya ordinaryong vlogger ang makapasok sa Senado? O kayang manalo at makakuha ng sapat na boto gamit lamang ang social media kahit walang masyadong budget o wala masyadong makinarya? O samahan niyo po ako sa panibagong proyekto na aking gagawin. Ito po ay day 1 ng ating Senador Project. Susubukan po natin, alamin natin paano ba tumakbo. Ano bang kailangan para tumakbo? Ano ba ang kailangan para manalo? O siyempre, napakahirap po nitong ating gagawin, pero sabi nga nila, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. At siyempre po, bilang isang Pilipino, karapatan po ng bawat isa po sa atin kung gusto po nating tumakbo ng kung anumang pwesto. So samahan nyo ako. Our first step, papunta po dito sa Senado. Yan po ang Project Senador. Subukan din natin mga kababayan, mga bagong pangalan na maging senador. Importante dyan, may klarado kang plataforma. Kung tulad man lang po ni Harry Roque, wag na. Di ba? At may puso kang maglingkod. Hindi yung magpayaman po sa pamamagitan ng pugo. Di ba? Wala man problema po ang magpayaman. Basta't patas sa mabuting paraan. Malinis na paraan, hindi po sa droga. Yung pugo sabit sa droga. EJK. Kung ano-anong krimen mga kababayan, pati money laundering. So, palitan na natin yung mga pabalik-balik na lang po sa Senado, mga bagong pangalan naman. At nire-recommend ko sa inyo, Mark Gamboa para senador. O ngayon, balik tayo dito sa ating balita mga kababayan na si Attorney Harry Roque dininay ng Supreme Court yung kanyang petition for writ of amparo. Ayan po yung report ng Philippine Daily Inquirer. Supreme Court denies Harry Roque's protective writ request. Kaya tuloy ang hantingan mga kababayan. Sa bagay, kahit nag-file siya ng writ of amparo mga kababayan, tuloy yung pagtugi sa kanya ng ating mga authorities. Kasi wanted siya po ng Congress, ng Quadcom. So sabi diyan, the court denied Roque's prayer for writ of amparo. It held that amparo is not the proper remedy against congressional contempt and detention orders, sabi po ng Supreme Court. O di ba? Sinupalpal po ng Supreme Court si Harry Roque. May na pala na abogado si Harry Roque. Hindi niya nahulaan na i-deny ng Supreme Court. You see? O ngayon, problematic siya. Sabi ko nga mga kababayan, yung problema niya, tulad ni Inday, saka ni yung tatay niya, ni Inday, si Digong, lahat man po sila yung may gawa, pati si Pacquiao po. O ngayon, yung kanilang mga itinanim, mga kababayan na masasama, inaani na nila mga kababayan. Tuloy ang hantingan. So ito yung sinabi po ng Supreme Court based sa nirelease na
desisyon. As announced mga kababayan ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Soimeting. Matatandaan mga kababayan na yung kanyang anak, yung anak ni Attorney Harry Roque, na si Bianca Cinta, nag-file po ng writ of amparo para ipagbawal sa House of Representatives Quad Committee ang pag-effect po ng contempt and arrest order laban sa kanyang tatay. Ang writ of amparo is a remedy available to any person whose right to life, liberty, and security has been violated or is threatened with violation of an unlawful act or omission of a public official, employee, or private individual. Sa petisyon mga kababayan na final ng kanyang anak, sinabi po nila na yung Quad Panel committed grave abuse of discretion when it required their father to produce additional documents or attend any future hearing or meeting. Sabi po ng anak ni Roque na ang kanyang tatay has the right against self-incrimination enshrined in our Constitution. Subalit, base po sa naging desisyon, in-bank decision ng Supreme Court, ito anyang scope ng amparo is limited to extrajudicial killings and enforced disappearances or threats thereof which are not present in this case. Walang ganong threat laban kay Attorney Harry Roque. Kaya hindi kailangan niya ng proteksyon. Tama po. Gusto lang siyang tanungin kung bakit biglang lumubo yung kanyang yaman. Saan galing? Di ba? Hindi man po yun threat. Threat ba yun sa kanyang buhay? Kaya dininay po ng Supreme Court. Ngayon, meanwhile, sabi dito, the High Court gave the House Quad Committee 10 days to comment on the petition for prohibition sought by Roque. Roque is also asking the High Court to prohibit Congress from implementing its contempt order against him. Kaya sabi ni Ting, ito na niya, yung prayer niya for writ of amparo is denied by the petition for prohibition. And yung prayer niya for the writ of amparo is denied, but the petition for prohibition is still ongoing. So lalong mangangayayat mga kababayan sa pagtatago si Attorney Harry Roque. Sumurrender ka na kasi pasa sa tulad ni Pacquiao, matutuntun ka rin kung saan ka naglulungga ngayon. Malamang niya Mr. Maravilla sa Davao naman mahuli si Attorney Harry Roque. Taguan yung Davao mga kababayan ng mga pugante. O ito na, nag-warning yung PNP po sa sino mang nagtatago o tumutulong sa pagtago kay Attorney Harry Roque. Ayan po, PNP warns cuddlers of Harry Roque. Kakasuhan daw nila ang sino mang mahuhuli po na nagtatago po sa puganting dating spokesman. O ito, mga kababayan, yung warning ni Colonel Fajardo. Someone who is an officer of the court, siguro what we can say to him is prudence dictates that he should not make any insinuation na kaya niyang pagtaguan ang mga law enforcement agency. He can run, yes, but he cannot hide forever. Yun lang ang po pwede nating sabihin dyan. Also, ma'am, sa video, nagpasalamat siya dun sa mga kaibigan niya na tumulong sa kanya. Ano po ang babala niya? Well, ang babala po natin dun sa mga nagkakanlong po sa mga wanted persons, yung mga pinaghahanap po ng batas, not only kay Attorney Harry Roque at iba pa pong mga high profile individuals, meron po kayong mabigat na kakaharaping kaso sa pagkakanlong na alam nyo pong pinaghahanap po siya ng batas, nagbibigay po kayo ng tulong, assistance para pagtaguan po niya itong mga legal na proseso na kanilang hinaharap. Ay once we have enough evidence, we will pursue cases against them. Nakasign mga kababayan sa pagtugi sa kanya si General Nicolas Torre. Yung nakahuli po kay Pacquiao. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova.
We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.